Ay, magandang gabi ho mga bossing. Mamalata naman ako sa kakainom na malamig. Pakinggan na natin to si Ombudsman Crispin Remulla. Hinog na raw yung mga isasampa niyang kaso eh. Oo. That we are aggressively pursuing. And yung hinog na, di ba sinabi ko naman nung araw pa, nung few months ago, sabi ko lalong iinit sa tag-init, painit nga ng painit, di ba? Marami pa tayo pwede pag-usapan kasi nga, kahapon I believe that Senator Marcoleta also delivered a privilege speech alluding to this office. And we will also answer questions with regards to that. Sige, tanong na kayo para malip. So, hinog na, sabi niya. Kumbaga sa ano, overripe. At yun nga, yung tag-init, lalong iinit sa tag-init. Ito na yun, sabi niya, no? Pakinggan nun natin si Dean Santamaria. Dati pong Dean of our Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po, Attorney Mel. Magandang hapon sa inyo, Sandro, Willie, at sa inyong mga taga-panood, taga-pakinig. Mabuhay po kayong lahat. Magandang hapon po. Ayun na nga, Attorney Mel, dahil nga itong mga... Ang ganda ng paliwanag ni Atty. Mel dito eh. Oo. Dito sa paliwanag ni Atty. Mel, mga friend, magkakasubukan ho to kung talagang hinog na nga yung mga isinampang kaso ni Ombudsman sa Sandigan Bayan. No? Talagang may plunder cases na naman, ano? At parang hindi ito bago. At formal itong final ngayon ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. And Yes. sa pinakahuling balita ay non-bailable. Oo. Ang plunder talaga nakalagay sa batas. Ang parusa dyan, life imprisonment. Hindi lang reclusion perpetua, hindi lang 40 years, kundi life habang buhay ang pagkakulong dyan. At pangalawa, tama ang sabi mo, Willie, non-bailable yan, no? Non-bailable yan, mananatili yan sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Kaya yan ang epekto ng plunder case. Okay. Yan. Ano ba yan? Pwede ba nating sabihing deja vu? Maaaring deja vu. Tingnan lang natin kung ano ang kahihinatnan, no? Kahihinatnan kasi nakikinig ako dun sa press conference ng ni Miko, yung spokesperson, sabi niya, dito daw sa pagkakataong nito, hindi daw sila dapat mag-fail, no? At ito na ang isang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino para Dating sinabi naman ni Crispin Remulla yan, na bago sila magsampa ng kaso, halos 90% na magkakaroon ng conviction. Hindi madidismiss. Pero ngayon natin si Atty. Mel Santamaria. ng justisya. Mukha atang mas serious sila ngayon. Yan. Si dating Senator Bong Revilla ay umaasa na nakakailang motion na sila para makapag-bail. Sa usapin ho ba ng bail, Attorney Mel, ano bang isinasaalang-alang diyan ng korte? In this case, yung Sandigan Bayan. Ito mga boss, ang ganda ng sagot dito. Maliliwanagan tayo sa batas eh. Pero sa totoo lang, mga friend, itong batas na sinasabi, itong mga abogado na ito, nanggugulo rin eh. Kagaya ito si Bundok. Di ba? Iba yung batas na alam nila eh. Sa Supreme Court, ganun din, di ba? Siyam ang nagsabing hindi makakakuha ang TRO si Bato. Pero yung 5, iba naman ang opinion eh. Magulo itong mga abogado. Iisa naman ang librong binasa. Pakinggan natin si Dean Santamaria ulit. Ang ganda Ngayon, ang lahat ng tao, lahat ng mga suspect, lahat ng mga akusado, may karapatang magpiyansa. Okay. Mag-bail. Ibig sabihin ng bail, habang dinidinig ang kaso, pahihintulutan ka magkaroon ng liberty, no? Provisional liberty, makakalaya ka. Ngayon, maliban na lang sa mga kasong tinatawag nating capital offense, yung may kaparusahang reclusion perpetua, death, or life imprisonment. Ngayon, makakapag-bail ka naman kung ang ebidensya laban sa iyo ay mahina. As in, mahina. Kaya basta ang sabi... naman.
Kaya sabi, pagka no bail, pwede ka naman makapag-bail, pero dapat patunayan mo sa korte na yung ebidensya sa'yo ay mahina. Mahinang mahina. O, sabi ni Dean. O, alam niyo yung mga ganyan, no? Ang nangyari lang na nakapag-bail, na natuluyan, sa akin, yung si ano, yung, ano tawag to, basta congressman siya dati. Nakalimutan ko. Ang kaso niya, kidnap for ransom. Yung bata, kinidnap niya. Oo. Siya naging mastermind, siya tinuro. Ngayon nakakulong Oo. Michelle Gumabaw yata. Yung Gumabaw yung sinasabi. Yung artista, tapos player ng basketball, tapos naging politiko, nanalo. Siya yun. Ang nakalaban niya, mga Chinese sila Teresita Angsi. Nakapag-bail ho yun. 500,000 ang naging bail niya, kalahating milyon. Kaya akala namin, kaya nung nakalaya siya, maraming kaskas, bakit pinalaya, nagpastor pa yun si Gumabaw, nagpastor pa yun. Tapos, bandang huli, na-guilty siya, beyond reasonable doubt, pasok na rin siya. Pero nakapag-bail. Doon nga kala namin makakalusot kasi nga kaya nakapag-bail, mahina ebidensya, hindi rin Pero ewan natin dito, sinasabi na ni Din Santa Maria talagang kailangan mahina yung ebidensya, di ba, para ka mapag-bail. Parang si si Bong Navarro, di ba? Rape, tapos napatunayan nila na mahina yung laya, bandang huli, ayun. Sila yung Magdarling, basta yung negosyante, sila ngayon ang nakakulong. Magulo ba? Mantang si Bong Navarro, dismiss na, pinail sa Court of Appeal, nakakita ng probable cause, pinaaresto si Bong Navarro. Ang gulo. Bandang huli, nung nilaban naman nila petition for bail, nakalusot naman. Kaya lalaya, tapos bandang huli, mahirap po talaga korte. Pera. Kung wala kang pera, patay ka. Tuloy natin. Ang korte, hindi ka namin papayagan ng bail. Ang significance nun, malakas masyado ang kaso. So, kaya hindi ka bibigyan ng bail. So, ang batayan lamang ay, ang ebidensya ba ay mahina o malakas? Kung mahina, kahit na non-bailable, maaari kang pahintulutan mag-bail. Pero basta't sinabi ng korte, Yun ang problema ron, mga boss Pag mahina ang ebidensya, bakit pa nakasampa? Dapat doon pala sa umpisa, di ba? Dismiss na. Kasi mahina ang pinag-uusapan, plunder. Tsaka ito si Dinggoy nito, parating nakakalusot sa plunder to, di ba? Ilang beses nasa kasuhan ng plunder to. Pangatlo na yata to kaya dito magkakahiyaan ng mga friend. Kay Ombudsman Remulla. Pag ito hindi na ipakulong, marami yan. Si Jinggoy, Villanueva, Marco Beta, Chis Escudero. Marami siyang sasampahang kaso At ayon sa kanya, bago nila isampa, talaga namang halos walang milagro na lang ang lusot nung kanilang kakasuhan. Dahil talagang nire-review mabuti. Dahil nga itong sinasabi ni Ombudsman Remulla nito, nung pan-December, sabi, magpapasko sa kulungan, may mga magpapasko. Announce si His Excellency na may magpapasko. Kasi nga, sinusunod niya sinasabi ni Remulla napapahiya tuloy siya dahil wala namang di ba? Ganun yan Tuloy natin kay Din. Ibig sabihin nun, matindi ang ebidensya. Pwede bang makita dito yung yung word na recidivist? Parang paulit-ulitan. Kasi ang recidivist. Ito kasi nakuha ko tong word na to sa pulis yung mga operation ng pulis. Sa pangkaraniwang layman's term, ang recidivist, tama ka, paulit-ulit na gumagawa ng mga kaso. Pero sa technical, sa revised penal code lamang, basta sinabi natin revised penal code, may ilang mga krimen lang ang papasok sa recidivist. Yung mga nangnakaw, physical injury, yung mga nag-defame, yan.
Yan lang ang, kung paulit-ulit mong ginagawa yan. Ito kasi, plunder ito. Nasa special law ito. Nasa special law ito. Hindi ito nasa revised penal code. Oh. Nasa plunder law natin. Kaya yung konsepto ng recidivist, technically, yan via pangkaraniwang kamalayan sa recidivist na paulit-ulit, papasok talaga. Pero Kaya ho kasi namin na itanong yan, kung pwedeng ihalin tulad yan doon sa mga paulit-ulit na di ho ba panahon ng tatay niya, pagkatapos nung EDSA 2, di ba? Nakasama siya sa plunder din ni dating Pangulong Erap Estrada. Tapos ikalawa yung kay Napoles na plunder din. Pangatlo na ito, hindi ba ito pwedeng makita ng korte na teka muna, ba't nagpapaulit-ulit ka, nakakalaya ka na nga eh. o pwede, alam mo, basta't ebidensya, kung pinapakita mong motibo, ang pattern ng paulit-ulit, mahalaga. Dapat sa ganun, hindi na nakakatakbo ito maski hindi pa nakumbik eh. Kasi, pandarambong tapos hanggang ngayon, senador pa rin, di ba? Ngayon, ayan na naman siya. Rin, at para makapagbigay ng context doon sa kaso, no? Oo. Na ito ay isang tao na hindi pangkaraniwang let's say, quote-unquote, allegedly mangnanakaw, kung hindi parati niyan ginagawa ito, may knowledge, may intent, at saka merong layunin, no? Pero siyempre na-absuelto siya dun sa mga iyon, pwede rin sabihin ng kabila, absuelto naman siya dun, so that therefore the presumption of innocent will still prevail, mag-uumpisa ulit sa pag Ang problema dito mga boss, di ba? Ang batas putya, nadidiktahan Di ba? Tignan mo yung pumatay kay Espinosa. Murder. Isang sut-sut lang ni Digong Homicide. Laya. Ba't ganun, no? paglilitis at paghuhusga at paglalatag ng ebidensya patungkol sa bagong kaso nito. Wow. Yan ang mangyayari dyan. Yan ang magiging alibay dahil Itong bagong kaso ni Jinggoy, limpik ang mga testigo ho rito. Yun hong mismong mga engineer ng DPWH ang nagtuturo sa kanya, yung Hernandez, di ba? Yung sinasabi, hindi ka paligtas. Dahil sabi nga ni Marco Beta, ligtas ka na. Bandang uli. Hindi yan ligtas, sabi nung di ba? May mga ebidensya di ba? Siyempre, yung mga sinabit na ebidensya naman sa ombudsman, talagang inaral mabuti yan. Sabi nga ni Boying, kinutuhan yan dahil para hindi sila mapahiya na pag isinampa nila sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, walang mangyayari. Di ba? Si Bong Revilla, ilang beses na yata, tawag dito, nagpipetition for bail. Hanggang ngayon, ando pa siya kulungan. Napakahirap po kasi nga sinasabi. Pag nakapag-bail yan, sunod niyan, laya na yan. Halos ganun na rin kasi kaya ka makakapag-bail. Mantay mo, no bail, tapos papayag ka ng petition for bail. Patutunayan mo para mag-grant yung sinasabi mong petition for bail sa kasong no bail, kailangan mapatunayan mo na mahinang-mahina yung ebidensya. Di ba? Yan ayon sa mga matatalino. nga sa nakalaya siya. Ang pinaka-importante dito, ang epekto ng plunder sa kanyang pagiging senador, sa regular legislative meal, at saka sa impeachment proceedings. Kasi basta't ikaw... Dapat sana ganyan. Kaso plunder pa. Dapat ang Timanod, reject na agad ng COMELEC. Maski pa hindi na convict. Yun lang nakitaan ng probable cause. Matagal, bago na convicto, na-aresto pa ito Kaya na-aresto, yun nga, may probable cause. Di ba? Kasi kung walang probable cause, yung pagkasampa pa lang, dismiss na yan wala nakakulong pa nga yata ito Tapos nakipaglaban sa korte, na-dismiss. Na yung korte, kung minsan, hindi sa pag malakas ka, laya ka di ba? Ewan ko ba, mga boss? Ba't ganito? Asyadong napakahirap kumuha ng hustisya.
pag ikaw ay isang aba. Pero kung ikaw ay makwarta, aba, puta ragis. Lusot ka. Di ba nga kay, hindi sa yung kay Hubert Webb, talo sa Regional Trial Court, talo sa Court of Appeal. Pagdating sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, mga gunggong kayo dyan, walang kasalanan yan. Kulang sa ebidensya, palayain yan. 15 years nakakulong. Yung grupo ni Hubert Webb, halos himatayin si Visconde dahil sa nangyari. Namatay na lang yung matanda nang walang nalalaman kung sino ang lumapastangan sa kanyang mga mag-iina. Ito kami, pinatay lahat yun. Tatlo yun pati bata, pinatay. Talagang grabe. Diba? At ang tagal nun, parang trial of the century rin, nakampating. Ay legally na-jail o na-incarcerate ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka makakaboto, hindi ka makapagpa-participate sa debate, hindi ka hayag o mungkahi ng kung ano-ano man. Pwede kang sumulat, pwede kang maghain ng ilang mga rekomendasyon, pero sa debate, sa botohan, sa actual participation, bawal ka. Kasi nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang mga kaso, yung kay Halusos, kay Trillanes, at saka kay Senator De Lima, no? Consistent ang Korte Suprema doon. Hindi pa pwede. Sapagkat walang special treatment ang isang likod bayan na di umano yung gumawa ng krimen kung kukumpara mo sa ordinaryong tao. Equal lahat tayo. So, hindi nagiging excuse sa justice system yan. So, Kung may sinabi ng Korte Suprema, pwede ba bang gawin nila i-push ulit ito ng Senado? Oo. Oo, yeah. Hindi pa pwede. Kasi ang sabi nga ng ating saligang batas mismo na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay nagiging part of the law of the land. Sumasaloob rin sa ating mga official na mga alituntunin. Dapat sundin natin yan. No? Hindi pwedeng hindi susundin yan ng Senado. Dapat alam na alam nila yan. Kaya nga, from Trillanes, from Alusos to Trillanes to De Lima, consistent yan. At alam mo yun, sinunod naman ng mga senador natin noon. Pero ngayon, ewan ko kung ano ang templada ng mga senador ngayon. No? So, titignan natin, pero dapat sundin nila. Attorney Mel, noon ang mga senador noon maganda ang templada. Ngayon yung mga senador ngayon natin panis na ang timpla. Mabaho na. Dapat dito, sundin nila. at Attorney Mel, dito nga papasok yung sinasabi ni Senator Tito Soto na mapipilitan silang dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit sa Lunes itong ang pagpasa nung amendment sa rules nila. So, alam mo, yung online na yan, talagang, halang yan sa ating saligang batas. Talagang unconstitutional yan. Kaya nga yung mga mungkahi noon, hindi rin natupad sa Senate nung gusto nila. Yun yung ipinipilit ng 13 gago. 13 yung si Marco Beta na pwedeng bumoto maski na wala sa plenaryo. Maski na online lang pwedeng bumoto. Putang naman, takin mo yun. Yun kaya nga lumayas yung mga senador yung minority. Oo, iniwan yung majority na yan. Ang gulo ng Senado, nakakasuka na talaga. Dapat tao na talaga gumalaw dito, mga pre. Dapat itong minority na to, huwag na silang pumasok sa Senado. Pabayaan na nila yung majority dyan. Walang quorum. Magsarili sa ibang lugar na pumasok yung wala, ginagago na nitong grupo ni Cayetano itong Pilipinas Matama may pinipilit yan, pwedeng bumoto online. Puta na, anong klase? Mga bugo. Bigyan si De Lima noon ng privilege na online, hindi rin pumasa yun. Kasi sa totoo lang, kung titignan mo, Sandro Willie, ito yung unconstitutional. Bakit mo? Bakit unconstitutional? Sapagkat kung titignan natin ang pagbabalangkas or architecture ng ating konstitusyon patungkol sa Senate at Congress, ito ang mga nakalagay ng mga kataga, you shall convene. There will be sessions.
dapat may quorum. Ang isang absent member pwedeng parusahan. Magkakaroon ng adjournment. So dyan lang sa mga katagang yan, nakikita na natin ang diwa ng konstitusyon. There must be it is inherently physical in meaning. Hindi pa pwedeng pe-penalize ka ng absent member. Naka-zoom, hindi pa pwede yun. Dapat physical present. At isa pa, tandaan natin. Attorney, paano man masasabi mo dito kay Bato? Halos 7 buwang absent, wala namang penalty. Pinapasok pa, puta na, para bumoto, para maagaw yung kapangyarihan kay Tito Soto. Oh, pinroteksyonan pa. Anong klaseng Senado na to? Attorney Mel, no? Ng ating konstitusyon ay ang pag-uunawa sa ating konstitusyon ng mga katagado doon ay pag-uunawa ng hindi ng abogado, kundi pag-uunawa ng mga pangkaraniwang tao, sapagkat ang mga pangkaraniwang tao ang nag-approve ng ating konstitusyon, so therefore it should be applied according to their understanding. Noong February 1987 na-approve yung konstitusyon natin, wala pang Zoom yan, wala pang online yan, wala pang virtual reality, hindi naisip iyan ng ating framers ng ating konstitusyon. So therefore, hindi dapat tayo lumayo sapagkat iyan ang diwa ng ating konstitusyon, face to face, dyan sa seksyon na yan. So ito yung obviously kinatatakot ng mayorya. Dahil gaya nga nung sabi ni Senator Erwin Tulfo na sa mga darating na araw, posibleng malagas yung miyembro ng mayorya dahil dalawa sa kilala niya ang posibleng makulong. Isa na nga itong si Senator Jinggoy dahil sa unang-una, hindi siya pinayagang makapag-bail doon sa katatapos na desisyon ng At kung hindi pa rin maamiendatahan itong rule sa Senado, dahil kung wala si Senator Bato, dahil nga bakit siya a-attend kung posibleng arestuhin siya? At mayroon pang isa pa na senador na sinasabing in 2 weeks makakasuhan din. Di kulang na ng 10 na lang sila. So obviously, ang basa mo dyan, Attorney Mel, may motibo ang mayorya. May motibo talaga yan. May motibo talaga yan. Sapagkat nga yan ay for political convenience lang. For political convenience. Alam mo, Willie, Sandro, tingnan yung power struggle ngayon. Sa Kongreso, sa Senado, makakapagpasa ka ng resolusyon, batas, mungkahi, kung makukuha mo ang majority. 13, 11 ngayon. Wala na si Bato, di 12, 11. 12, hindi majority yun. Kaya ang tunay na power ngayon, Willie at saka Sandro, ang tunay na power ngayon ay nasa minority. Sapagkat hanggat hindi gagalaw yung 11 na yun at nawawala sa kanila si Bato, hindi makakakuha ng majority para mag-pass ng anumang resolusyon. Diba? Kasi dapat majority, 12 lang sila. Lalo na kung malaga sila. Tatanggalin mo si Senador Estrada dyan, tabla na, wala na talaga, stand still. Kaya, ang majority, dapat marunong rin sila. Dapat nag-uusap na sila ngayon. Kasi may quorum naman makakapagpapasa sila Pero kung mahigpit yung kanyang linya sa gitna, wala talaga. Stand still ang ating Senate. Walang magagawa yan kahit kailan. Kaya dapat merong mga... Sayang nga rin sweldo pag nag-stand still, Attorney Mel. Pasweldo ng pasweldo, daan-daan libo sa mga putang. Wala naman nangyayari, puro bangayan, no? Usapan dyan. Alam mo, sa pagkakataon ito, dapat ang Senate President, si Alan Peter Cayetano, nagbabago na ang kanyang nagtatransform na siya sa kanyang function. Kasi ang Senate President dapat maging mediator sa mga tensyon na ganyan. Normally, ang ginagawa dyan, Willie, Sandro, basta't nadadama na nila na magkakaroon... Nag-mediate naman siya, Attorney Mel. Kay Bato. Diba, Bato, pumasok ka at nang maagaw natin tong kapangyarihan kay Tito Soto. Pagkatapos, nag-mediate din si Cayetano sa NBI at saka sa DILG na kustodiya ko muna to si Bato.
Tapos, nung pumayag, ba't kasi ka pumayag, no? Usapan lalaki, sabi ni Matibag, okay na. Ayos na ba to? Sibat ka na. Wala nang ba to? Tsaka, saan na yung yung mga armas ni Bato? Nakuha na ba? Tsaka nyo na hanapin si Bato, pasukin nyo muna yung mga bahay ni Bato, at pagkukuha pa kayo na yung mga armas na tinanggalan nyo ng lisensya. Armas na lang hahanapin nyo, sigurado naman malalaman nyo na kung nasaan. Tsaka na si Bato, di ba? At sa ulo. Ang tensyon. Ang sasabihin ng Senate President, let's go to executive session. Diyan sa executive session, parang informal caucus, nag-ahagel na sila. Ano ba problema? So, hindi nakikita rin ng mga tao yung nakakahiyang hidwaan. Pero kasi nangyayari dito, salpok sapo ka wala talagang tumitilang. Dapat mag-executive session sila. Pwede ba nating sabihin na imbes na gawin nung Senate President yung binabanggit nyo nga dapat siya nasa gitna, ay siya pa yung nagiging promotor ng gulo? That's the problem, Tama. Willie. Yung persona ni Senator Cayetano, persona na parang matitignan mo lang, nakaka-polarize na, di ba? Nakaka-polarize na immediately Kaya baka meron ng halaga at value yung minumungkahin si Sherwin Gatchalian na maging Senate President. Kasi parang naman siya, acceptable siya sa dalawang panig. Mukhang malumanay na ang kanyang mukha. Isang tingin mo pa lang sa kanya, parang wala naman siyang imik. So, ibig sabihin, baka Sabi, pag tinitignan ito si Cayetano, nakaka-polarize na di ba? Ewan ko, maya po tayo Senado to. ito na talaga ang pagkakataon na magkaroon ng isang nasa gitna na mediator. I don't want to diminish the value of Senator Peter Cayetano. Kaya lang, the reality is, banggaan habang nandiyan siya parating banggaan ng banggaan. Wala talaga silang mapapasa dyan. Diba? Kasi hindi sila makaka-attain ng 13 votes for any resolution. Yun po ang Sa ibig sabihin ni Atty. Mel, dapat ito si Cayetano. Puta, bumitaw ka na, mahiya ka naman. Sayang sweldo mo. masaklap doon. Kasi aanuhin pa natin ng isang Senado kung wala naman pala silang maipasa dahil nga manipis yung minorya at mayorya. Natumbok mo, Sandro. Kaya it's just a power struggle. It's just a power struggle to. Hindi na inaalala ang kapakanan ng taong bayan, di ba? Wala na, Atty. Mel. Talagang hindi na inaalala kapakanan. Kaya nga, para maagaw yung power, Bato, pumasok ka, pasusundo kita sa van, dito ka sasakay, para makuha natin yung power. Kaya hindi na bibitawan ni Cayetano yan. Dahil kinapang kapal ng mukha niyan. Sabi nga ni, Secretary Ronald Llamas, tsaka nila, talagang makapal ang mukha. Maski sila Trillanes, sukan-sukan na dyan kay Cayetano, pero may paluhod-luhod pa. Putang ina, anong klaseng ang antibay, hindi kinikilabutan. Parating banggaan na lang ng banggaan. Pero kung inaalala nila ang mga taong bayan, nag-huddle sila, nagko-caucus sila, nag-informal caucus. Kaya nakikita natin yung mga photographs noon, di ba? Sila Senator Salonga, Tolentino, Pelaez, di ba? Nasa isang lugar, nag-uusap, kung nagtetensyon na. Di ba? Para mag-usap sila ng malumanay kung anong pwedeng gawin, o gusto nyo bang i-commit ito, sige, ligay natin, huwag lang tayo papakita tayo mag-aaway. Pero ang nakikita Ang dito kasi, Atty. Mel, sa totoo lang, ang nakikita ko ito, kailangang ma-acquit si Sara by all means. Walang iwanan. Mas sinasabi ni Marco Beta, pag may umalis dito, hudas yan. Tingnan mo, mga litanya ng mga putang ng mga ito. Tuman si Cayetano. Ko lang sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado during my watch. Putang ina, anong klase Okay na yung mga to. natin kahiya-hiya Tuwing nanonood na lang tayo ng Senado, parang gusto na nating patay ng telebisyon. Tama. Di ba? Parang, eto na naman. Parang wala talagang improvement, no? Atty. Mel, last point na lang sa akin. Anong improvement, Atty. Mel? Getting worse pa. Tapos biglang eto na yung sumabat si Lito Lapad na yun nga, at saka to si Pia Cayetano na maski magkaiba tayo sa Manili Cayetano. Si Pia.
Tuloy-tuloy pagpapadala mo sa akin ng suman. Tapos sabi mo, mahal kita. Puta, para mga gago, no? Puta, senador yan. Tangina yan, sayang kinastos mo. Very short. Yung bang binabanggit mo mga numero, be it sa majority or sa minority, ano yan, regardless kung anong klase ng resolution na pinag-uusapan, including the impeachment? Maganda naman tanong yan. Normal, dapat majority. Pero yung adjournment lang, yung ganyan, okay, pwede nang pinag-uusapan yan. Pero halimbawa, yung kamukha ng impeachment, 2/3 yun. Yung pag-approve ng tratado, 2/3 yun. Halimbawa, nag-veto ang presidente. Gustong i-counter veto ng Senado, 2/3 yun. O, di mas lalong malala, hindi na ma-attain yun. So, it's either majority or 2/3, o kung mas mababa, ito lang yung mga minute resolution na mag-adjourn tayo, things like that, kung sino lang ang present dito. Pero yung mga mahalaga, dapat at least majority. Ay, nako. Syempre, yung sweldo nito galing din naman sa mga taxes na binabayaran natin. Maraming salamat po, Attorney Mel. Attorney Mel, thank you po. Maraming salamat. O yan, Senado, parang nagkakalandian pa sila. Buwan-buwan, nagpapadala pa rin siya sa akin ng mga blanca at suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Kung minsan na nga lang nagsasalita, no? Ay, nako. Yan ang Senado. Yan o yung problema, mga pre, no? Di ba? Nagkakahiyaan ba? Ang mangyayari? E bagay, ilang araw na lang iintay natin. Sinampan na raw ni Boying yung ano eh. Yung kaso kay Jinggoy, o, di ba? Magkakaalaman na kung may cellmate na si Bong Revilla, no? Magkulab na ho tayo, mga friend. Ang gulo ng mundo, ang gulo ng batas, ang gulo-gulo. Na, yung mga abogado na to, sus Mario Joseph, ewan ko ba? Iisa naman ang librong binasa, no? Shout out, Librado de Vico. Good morning, Karox and all warriors. Ano ba itong Senado? Walang kwentang mga senador. Garapalan ng kakapal ng mga pagmumuka. Sayang lang ang sweldo ninyo. Hoy, ay baba, Lacson. Hindi malasap. Tanga, dapat malanghap. Hangin. Buti. Sinabi mo na lang sa Ilocano. Kaya nga, hindi raw malasap. Tanga. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat ni. God bless your family too, ha? Nax, naka-sprinto t-shirt tayo ngayon, ha? Rodelia Alpilor, shout out. Kakahiya sila, Xerox. Tama lang ginagawa ng mga minority. Ang gulo na talaga. Sila gago talaga ang kaldero na yan dahil lahat sila may kaso kaya nagmamadali sila abang patayo dahil sobra na ang nangyayari. Halatang galawan nila kay Lustay ang dahilan. Ingat, Xerox, and God bless po. God bless, Delia. Sumagot si 3J Siopo. Na-trigger si Cardero nang sabihin ni Tulpo na nagmamadali sila sa mga amyenda ng rules kasi nga baka makakulong si Jinggoy at Villanueva sa Monday, June 1. Yun naman talaga ang totoo. Sana nga, pre, na magkatotoo yan, ha? Boying, ha? Boying. Pearl, shout out. Xerox, strategy yan, nililigaw ng intel or ginagawa ng otoridad yang paraan para gumalaw si Bato. Xerox, pamilya ang pwedeng magtago sa kanya dahil kung hindi kamag-anak, pwede siyang ipagkanulo, lalo na pag may malaking pating na sa ulo, patong sa ulo niya. Si Aimee yang Singhot anxiety attack nangyayari sa kanya. Oh, di ba? Friend Sherry Jaser, shout out, ha. Hanap-hanapan, kunwari, hinahanap, nandun na sa harap nila. Nung nasa Senado, hindi pa dinakip. Sus, Mario Joseph, kagigil yung John B. Crimulyo na yan. Pati si Nartates na lahat. Tapos hanap-hanap.
Wala yan. Si Bantag nga, di lang makita eh. Pag wala na, tsaka hanapin. Decent, shout out. Yun nga eh. PJ Show ulit to. Hello, Sir Rox. Tama naman si Marcolecta. Walang alam sa legal something si Bato, Kimo, Jinggoy, Villanueva, Villar. Sino pa? Si Kimo na lang eh, lantad na pagiging walang alam sa batas. Pero ang alam ni Kimo eh, sila ang batas sa Senado. Yun. Kaya kaya nilang gawin kung anong gusto nila. Tapos, pag pumalpak, kasalanan ng minority. Yan sila. Totoo yan, 3J Show ka ha. Sisisi doon. Lahi nila eh, di ba? 3J Show ulit to. Sir Rox, huwag kang mag-alala. Mahuli si Bato. Di yan magtatago sa bahay nila o sa bahay ni Bongo. Siyempre, alam niya na mahuli siya doon. Magtatago yan sa saya ni Sara. Alam mo na, sir. Yun nga, kahit sila Bato, ang majority sa Senado, hindi yan magtatagal. Feeling nila, sila na ang hari, sila na ang winner. Well, ang kasamaan ay di kailanman mananalo sa kabutihan. Sana nga. Tignan mo, Sir Rox, tama sinabi ni Ka Enzo. Paano magkakakorum sila Cardero kung 12 lang sila? Dahil si Bato is nowhere to be found. Pwede ba nilang maipasa yung bagong rules na gusto ni Marcolecta na pwedeng bumoto si Bato via online? Wala nga siya. O yun nga, di ba? Michelle Edwin Mike, shout out my friend. 3J Show ulit to. Alam mo, napabilib ako nito si Lito Lapid. Wow, tatahi-tahimik lang pala siya. Marami palang batas na nagawa. At napabilib ako kasi talagang tumindig siya laban sa kila Caldero. He remain with the minority. Pahiya nga si Caldero eh. Hindi mo nakita naman. Love na lang pala ni Lito Lapad si Pia Cayetano. O, di ba? Pinapadala pa ng Suman at saka Mahablanco. Tangke ng Senado yan. DJ Sir Rox, huwag na natin pakinggan niya si Amy Fake News Queen, Marcos. Wala namang sinabing totoo ang bruha na yan. Sabi nga ni Julina, kasing fake ng face niya ang pagkatao niya. Kaya siguro nagkakaganyan si Amy kasi maski sa sarili niyang pagkatao, di niya alam ang totoo. Pwede. Chrisup, shout out. Si Baba, isa ng baliw. Anong pinagsasabi niyan? Nonsense. Tama. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, ha? Friend Shermin Sapetaw, shout out. Analisa Polinar, Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi, friend Shermin. Sir Rox, wala po akong masasabi kundi puro sila lahat inutil. Ngayon sila nagkukumawag mahuli ang isang pusakan na kriminal. Di ba hawak na nga nila sa liig? Di ba? Ano pa ang ginawa nila? Di ba nagpasindak sila sa isang Kawatano Caldero at isang Boy Lamon na tinangay ng isang bakulaw para maitago po sa bundok kasama ang kanyang mga katribong utak pulpul. Isang duwag na sundalong kanin na walang naging silbi sa bayan. Hindi, malaki naman silbi niya kay Digong. Lakas loob magmakaawa ng asawa. Tapang apog. Pinakamagandang ilabas mo yung asawa mo na isang duwag na kawal. Kahiyahiya na, no? Tiyadili, no? Nakapagtataka kung paano pumasa bilang isang sundalo ang isang duwag na naging 4-star general pa kuno. Hindi, naglagay ng marami Israel dyan kay si Demonyo. Monting ang ginawa 7-star eh. Ungas na duwag, huwag kang maging isang lampa. Mahiya-hiya ka sa balat mo at ang taong bayan. Tas ang kapal mukha mo kumolekta ng sweldo pati buong angkan mo. Yun nga, pinapasweldo ng taong bayan. Pero ikaw nayawa ka, ayaw mong ilabas yung lubot mong kulubot. Ang yabang-yabang mo pero isa kang inutil. Ha? At isang dakilang duwag, diyan ka na lang sa pinagtataguan mo. Diyan ka na lang sana lamunin ng bulate at mga uod, wala. Malamang nandun sa mga pastoral yun, Tia Deli. Ha? Ay, gobyerno. Marilo Pabianak, shout out.
At saka papayagan mong mag-vote lalo ng sa impeachment ni hindi nila binabasa at mabusisi ang article of impeachment. Then, basta na magbo-vote na yes, hay, mga walang kalidad na judges kuno. Nakakadismaya. Totoo yan na. Puro mga inutil. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Ay, nako. Kaya mangyayari sa Senado. Good night. Antayin natin kung totoong may mangyayari at hindi kayang magkakaroon ng aresto sa susunod na mga hanggang ano siguro, hanggang June 15. Oo. Pag lumagpas ng June 15 yan, wala na yan. Baka sa Pasko na naman ulit yan. Putang. Good night.